Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Cancer, pauna mensahe ninyo, sudden wealth. Napakaganda naman nito, Cancer. Bungad na mensahe ninyo is sudden wealth. And we have number 11 yan. That is a master number. So that's a very powerful number. So please look up for the meaning of master number 11 po for more guidance. Okay? So sudden wealth, ito yung kaperahan ninyo po na hindi ito manggagaling sa inyong pagtatrabaho. Hindi ito galing sa trabaho or negosyo ninyo, no? Hindi ninyo ito pinaghirapan. This is going to be a blessing talaga. Regalo ito sa inyo, no? So, windfall, hindi ito, yung hindi ninyo ito yung inaasahan, bigla-bigla na lang dadating, no? So, napakaganda. So, what else? We have number 21, family room. Meron kayo ditong mahalagang pag-uusapan ng inyong pamilya, no? Maaring may pagtitipon ng pamilya, merong gathering siguro din ang pamilya dito, so that could be also possible na merong okasyon siguro na isa-celebrate kayo, kaya magtitipon-tipon, magkikita-kita kayo ng pamilya. Maaari din, no, na yung perang ito na parating, ito yung siguro pag-uusapan din ninyo, no? Maaring sobrang laki ng perang yan at maaring i-share din ninyo yan sa iba't ibang miyembro ng pamilya ninyo. Maaring ganun din Cancer ang ganap. Maaring ikaw ito, main, female, or maaring this is the person that you're going to be dealing with around this time. Maaring siya yung subject din ng pag-uusapan ninyo ng buong pamilya. Maaring meron siyang sitwasyon, meron siyang issue, or maaring, pick up ko dito, no, Cancer, maaring meron, ang iba sa inyo, no, this is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates mo. Pick up ko lang dito, maaring meron kayong anak na babae, no? At maaring siya yung gustong makipag-usap sa inyo, sa buong pamilya. It's because maaring mag-aasawa na siya, no? Yun ang napipick up ko dito for some of you. It's not for everyone, no, na mensaheng ito. So, but maaring ang iba sa inyo may ganong sitwasyon, no, na yung anak ninyong babae ay magsasabi na siya ay mag-aasawa na. May announcement, maaring ganon. 37, poverty, ayan. So, this is coming to an end na, no? This is really beautiful, Cancer. Maaring ito ang nararanasan ng iba sa inyo lately, no? Na may challenges sa finances. But, because meron tayong sudden wealth, no? Maaring ito talaga ay magtatapos na, no? Kung pangkaperahan na ito, talagang this is coming to an end, no? Kung ano man ang paghihirap ninyo sa pera, pagkukulang sa pera, scarcity, financial constraints sa pera, you know, that is going to be behind you na. Dahil meron na tayong financial blessing na parating, meron ng breakthrough, financial breakthrough, no, na parating dito at masusolusyonan na kung ano man ang mga problema ninyo sa pangkaperahan, Cancer. So that's what I am picking up dito. So, what else? We have number 31, bad health. Ayan. So, maaaring ang pag-uusapan ninyo dito is about someone's bad health, no? Maaaring ganun. Maaaring mayroong kapamilya kayo dito na mayroong sakit or meron sigurong issue sa katawan na yun siguro ang kailangan pag-usapan ng pamilya, no? Maaari ding ganun ang ganap. Also, for some of you, Cancer, this is a heads up para sa inyo or warning para sa inyo, no? Naalagaan na ninyo ang inyong sarili. It's about time for you na to take care of yourself. Kasi maaaring abuso na kayo sa inyong pangangatawan, Cancer. Maaaring hindi na kayo nagkakaroon ng oras, panahon man lang sa pagsi-self-care dahil sa sobrang busy ninyo, dami ninyong inaasikaso, dami ninyong ginagawa siguro. Marami kayong responsibilidad, no, obligasyon, maaring ganon. Kaya hindi na ninyo na bibigyan ng priority ang inyong pagsi-self-care. Kaya parang this is a heads up for you na alagaan na ninyong sarili, magsimula na kayong mag-self-care sa ngayon nang hindi ninyo maranasan ito. Hindi ito dumating na bad health sa inyo, okay? Kasi maaaring ang iba sa inyo dito, no, may nararamdaman na sa katawan, maaaring may sumasakit na sa pangangatawan ninyo, sa kamay, sa balikat, sa likod, sa leeg, sa paa, tuhod siguro, you know,
because your body is already giving you a nudge, no, na you need to rest, no, you need to rest, you also need to recharge, no, kaya yun ang warning sa inyo ng card na yan. So what else? We have number 12, privileged lady. So definitely ang napipick up ko dito, meron ditong bagets na babae, no, may bagets na babae dito na maaring anak ninyo ito, Cancer, no, na talagang siguro hindi na yan nakatira sa inyo. Yun na napipick up ko. Maybe this is someone independent na, pero she's coming to visit you, no, maaring meron siyang importanteng sasabihin sa iyo, no, or sa pamilya ninyo. So maaring yung family situation na to, yung pag-uusap-usap ng pamilya, maaring eto talaga siya, no, siya yung merong kailangang sabihin sa inyo, no, so maaring ganoon. For others of you naman, Cancer, this is about prosperity and abundance, no? Yung privileged lady energy, this is prosperity and abundance, kaya definitely, no? Talagang very imminent ang financial breakthrough na yan na parating. Very imminent ang windfall na yan, may parating talagang pera sa inyo dito, no? So that is really beautiful kasi panahon ito para ma-experience ninyo ang bounty, panahon para ma-experience ninyo ang prosperity and abundance sa buhay ninyo, Cancer. So congrats. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Una mensahe ni Scorpio ay family room. Ayan, Scorpio, maaaring meron mahalagang pag-uusap dito sa pamilya ninyo at maaaring meron pagtitipon-tipon ng mga miyembro ng pamilya ninyo at meron kayo sigurong isi-celebrate. Maaari din na meron kayong pag-uusapan, i-discuss na importante. Maaaring ganun din ang ganap. Maaaring merong reunion dito. That's what I'm picking up, no? For some of you. So, what else? We have number 12, privileged lady. Napakaganda nito, no? Maaring ano to, prosperity and abundance ito. Maaring may blessing, financial blessing na parating sa inyo. At maaring yun ang isa-celebrate ng buong pamilya. Maaring ganun din ang ganap dito. Maaari din na meron kayong opportunity, financial opportunity dito na dumating, or maaaring meron talagang malaking kaperahan na dumating sa inyo dito, Scorpio, kaya yun ang this is a period of bounty, kumbaga, para sa inyo, no? Maaari din na si privileged lady is a young person sa buhay ninyo, maaring anak ninyo ito, no? At maaring independent na ninyo itong anak, no? Nagsarili na to, bumukod na to, no? At maaring siya ay bibisita sa inyo, no? Maaring she's visiting you, no? At maaring may pag-uusapan kayong importante. Maaring ganun ang ganap dito for some of you. What else? We have gift. Napakaganda naman. So this is tangible gift talaga narinig ko. So tangible gift. So maaring kaperahan ito talaga na may magre-regalo sa inyo ng kaperahan or material gift, no? Other things siguro, no? In kind, maaring ganon. This is also possible na job offer talaga ito. Maaring job offer din ito for some of you, Scorpio, no? Maaring this is a job offer or career opportunity, no? That is also possible. Kaya napakaganda ng ang mga paunang cards ninyo dito. So, we have number 20, house and family room. Sa inyong bahay talaga ito, no? So, maaring ganun ang sitwasyon dito. Talagang meron kayong pag-uusapang mahalaga. Maaring related din yan sa bahay ninyo. Maaring meron ditong pag-uusapang siguro maglilipat kayo ng bahay, maaring magbibenta na kayo ng bahay, or maaring mag-a-acquire kayo na ng bagong bahay, yung mga ganun ba. So, maaring yan ang isa sa mga pag-uusapan ng pamilya, no? Dito, yung about sa inyong bahay. So, that is also possible. So, what else?
We have 38, toil and labor. Ayan. So, maaaring, ang iba sa inyo siguro dito, kung may job offer kayo dito, maaaring ang iba, survival job ito, no, for others of you. This is not going to resonate with everyone, ha. This is general reading, so kunin nyo lang kung ano magsasakto sa inyong sitwasyon. So maaaring naghahanap ng trabaho ang iba sa inyo dito, and maaaring hindi ito yung trabaho, yung makukuha ninyong trabaho, maybe that is not your dream job, no, hindi yan ang gusto ninyong trabaho, but for the sake na magkaroon ng trabaho, so maaaring ito yung kukunin ninyong trabaho. This could be a very manual labor, kumbaga, or talagang, alam mo yun, hindi ito yung dati ninyong ginagawa, maaring ganon, maaring medyo challenging itong trabaho para sa inyo, but dahil gusto nyong magkaroon ng trabaho, no, maaring naghahanap talaga kayo ng trabaho, in need talaga kayo ng source of income, kaya kukunin ninyo ang trabaho ito, even if this is physically demanding work, no? So, maaring ganun ang sitwasyon dito. So, what else? Ayan. So, false person. Be careful with this false person, Scorpio. Maaring, dahil katabi niya si toil and labor, maaring yung false person na to is sa katrabaho ninyo, no? So, maaring may mga tao dyan sa paligid ninyo na hindi mapagkakatiwalaan. Kaya, huwag kayong masyadong magbibigay ng tiwala. Huwag kayong masyadong mag-share ng mga personal details or mga importanteng detalye dito sa taong ito, no? You are Scorpio, you are water sign, ikaw yung may pinakamalakas na radar sa lahat ng sign, kaya mararamdaman ninyo yan agad-agad, no? If there is something off key with a person or with a situation, alam ninyo yan, ramdam nyo agad yan, no? Kaya mag-iingat kayo sa false person na ito, no? So, good luck, Scorpio. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Pisces, we have number 38, toil and labor. Ayan. So, maybe, this is a physically demanding work, no? Maaring ganun ang trabaho ng iba sa inyo dito. Maaring hindi yan ang gusto ninyong trabaho, but maybe din, na ito yung offer sa inyo sa ngayon. For others of you that are in need talaga of trabaho, maaring may makukuha na kayong trabaho sa ngayon. Although, hindi yun yung dream job ninyo. Hindi yun yung gustong-gusto ninyong maging trabaho, but yun ang offer sa inyo. So, maybe you are going to grab that opportunity. Despair, ayan. For others of you naman, Pisces, no, maaaring meron kayong problema sa trabaho. Maaaring ganun din ang sitwasyon dito. Maaaring nahihirapan kayo sa inyong ginagawa. Kasi nga, maaaring hindi kayo sanay sa manual labor or hindi kayo sanay sa physically demanding work, no? Kaya medyo nahihirapan siguro ang iba sa inyo dito. Maaaring ang iba sa inyo dito merong naapektuhan kayo dahil sa structuring ng inyong kumpanya or pinagtatrabahuan. Maaaring nabawasan ang oras ninyo sa trabaho, maaaring ang iba sa inyo na lay off siguro, no? Maaaring tinapos na ng mas maaga ang kontrata ninyo, maaaring ganoon. Kaya ang iba sa inyo siguro na problema related sa trabaho, no? Or sa source of income ninyo. Maaaring yun ang inyong sitwasyon at ngayon yung parang siguro, alam mo yun, you're feeling down, no, Pisces? This message is not for everyone, okay, Pisces? This is general reading, kaya kung ano ang sakto lang sa sitwasyon ninyo, yun lang ang kukunin ninyo po sa reading na ito, okay? So, Pisces, kahit ano man ang sitwasyon ninyo sa ngayon, no, dito, related dito sa sitwasyon na to, ang card ninyo po ay number 32. Number 32 becomes 5 because 3 plus 2 is 5. And number 5 resonates with change, no? Kaya kung ano man ang sitwasyon ninyo sa ngayon, rest assured that your situation is going to change, no? That is going to change for the better, no? Kaya, ano lang kayo, kapit lang kayo. Kapit lang kayo
magtiwala lang kayo sa sarili ninyo at sa Panginoon, ano, na magbabago at magbabago ang inyong sitwasyon for the better. It is going to improve. Lalahanin ninyo na sa kahit anumang bigat ng inyong sitwasyon na pinagdadaanan, makakahanap kayo dyan ng solusyon. Dahil wala namang problema na binibigay sa atin na walang solusyon, 'di ba? Na hindi natin kayang lusutan, 'di ba? So, yun na lang ang lagi nating iisipin, Pisces. Kaya, don't despair, no? Don't despair. Kasi ang iba sa inyo, despair na siguro ang nararamdaman. Don't despair. Focus on the positivity. No? Focus on the positive aspect of your situation. Dahil lagi at laging merong positibong aspeto ang kahit anumang bagay sa buhay natin. Lalo-lalo na yung mga dark circumstances na yan. There's always a silver lining to it. Doon tayo umangklas sa ngayon. Doon tayo kumapit ng sa gayon. Mas makaisip tayo ng kung ano ang gagawin natin para masolusyonan ang problema. Okay? So, what else? We have sudden wealth. Ayan, holy moly, napakagandang bawi, 'di ba? Sa inyong sitwasyon. See, your situation is definitely going to improve. Kung ngayon, namong problema ang iba sa inyo dito recently dahil sa sitwasyon sa trabaho, sitwasyon ninyo sa pera, you know, look at that. What the universe is going to bring you sudden wealth, no? Hindi ito pera na manggagaling sa inyong trabaho, hindi ninyo yan pinagtrabahuan, hindi yan bunga ng negosyo ninyo, hindi yan bunga ng inyong pagsisikap. No, this is a sudden wealth, this is a windfall, no? Dadating at dadating na lang yung perang kailangan ninyo. That could be a win, that could be a gift, that could be an inheritance. It could be anything na hindi nanggaling sa inyong paghihirap, sa inyong pagsisikap, no? Yung ganon. So, this is a gift for you, no? At please look up for the meaning of also of master number 11 and angel number 777, okay? Dahil merong additional message ang spirit para sa inyo with that numbers. So, what else, Pisces? Number 5, mature man. Ayan. So, si mature man, this could be anyone sa buhay ninyo. That could be your boss. That could be your dad, your grandpa, manliligaw ninyo, boyfriend ninyo, asawa. That could be anyone. Depende sa inyong sitwasyon. And maybe this person is going to play a significant role sa inyo at sa buhay ninyo sa ngayon. So, what else for Pisces? This 17 gift. See, napakaganda, Pisces. Napakaganda. So, looks like, you know, you are going to, kakapit ka lang dito sa hope and faith. Kaya, ang gaganda ng mga dumadating dito na mensahe sa inyo, no? Maaari talaga, maglalakas loob kayo dyan, lalakasan inyong kalooban, magpapakatatag kayo, and you're just going to keep your hope and faith alive dito at kakapit kayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya may mga biyayang dadating sa inyo, no? Maaring magkakaroon kayo dito ng energy shift from negative thinking to positive thinking, positive mindset. Kaya mag-a-attract kayo ng magagandang bagay tulad na lang ng sudden wealth at ng gift na to. Kasi this gift could be money as well, no? This could be money, this could be material things na kailangan ninyo. Maaari din na this is a job offer, a job opportunity na maaring dumating or business opportunity sa inyo. Bumuhos bigla ang ulan, Pisces, kaya mukhang bubuhos din ang swerte sa inyo. Mukhang bubuhos din ang biyaya sa inyo, 'di ba? Tulad ng pagbuhos ng ulan sa ngayon. So, huwag kayong panghinaan ng loob, no? Always shift your energy into positive energy, positive thoughts, feelings, and emotions. Nang sa gayon, magagandang pangyayari, sitwasyon ang ma-attract ninyo towards you. Alright? Holy moly, Pisces. See? Ang problemang ito, tignan mo, magta-transmute ka dito, no? Definitely, you are going to realize that wala ngang maitutulong sa'yo ang pakiramdam na mawalan ng pag-asa, na malugmok sa problema, na alam mo yun, yung malungkot, down, no? You are, feeling ko, marirealize ninyo, Pisces, na hindi yan makakatulong sa inyong sitwasyon kung dyan kayo
kung dyan kayo aangkla sa sitwasyon na to. Kaya, ang dami sa pagbabago ng isip ninyo, pag-transmute ninyo ng negative thoughts, feelings, and emotions ninyo into positive mindset, into positive thoughts. Tignan ninyo ang parating. May biyaya, sudden wealth, windfall, may magraregalo sa inyo, may dadating na opportunities. And look at that, babalutin kayo ng swerte. Sobrang swerte, great fortune. Hindi lang ito good fortune but great fortune. At ang napipick up ko dito, hindi lang ito pangkaperahan na swerte na dadating sa inyo dito, Pisces. No, this is definitely money. Siswertehin kayo sa pera and also iba't ibang parte pa ng buhay ninyo. This could be also swerte sa pamilya, swerte sa trabaho, sa career ninyo. So, maaring dadating din ang swerte ninyo para dyan sa mga bagay na yan. So, this is really gorgeous, Pisces. Tignan nyo yung turnaround ng sitwasyon. Kapag talaga kayo ay nagtitiwala sa Panginoon, nagtitiwala sa inyong sarili, pinapanatili lang ninyo ang faith ninyo at pinapanatili ninyo yung hope ninyo sa puso ninyo, no? Mabuti lang ang iniisip. Ito ang dadating sa inyo. Swerte, no? Breakthroughs ang dadating sa inyo, no? So, try to let go of these feelings, no? Try to let go of this emotion, no? Kung ano man to, however this represents for you, no? Let it go, Pisces, no? At i-transmute ninyo yan into positive, abundant and prosperous mindset, kasi tignan ninyo ang nasa horizon ninyo. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.